Paano kung may kapitbahay ka na lagi mong nakikita na nakaupo sa labas ng kanyang bahay, hawak-hawak at nagbabasa ng Biblia, at kung magsalita at sumagot ay mapapaniwala ka na may kaalaman ito sa naturang libro? Subalit ano ang iyong gagawin kapag malaman mo na ang taong ito ay may itinatagong nakakakilabot na lihim? Ito ang kwento ni Jason Alan Thornburg na gumimbal sa Fort Worth, Texas at sa buong Amerika. Dahil pinatay niya at sinunog ang kanyang mga naging biktima. Ang dahilan upang gawing alay sa Diyos, at ang nakakagulat pa ay kinain nito ang puso ng isa sa kanyang mga naging biktima. September 22, 2021, isang malamig na Miyerkules alas 6:17 ng umaga, mabilis na nagresponde ang isang fire truck sa Bonnie Drive, Fort Worth, Texas dahil nakatanggap ito ng tawag na nasusunog ang isang tapunan ng basura sa kanilang lugar. Matapos maapula ang apoy, sa inaakala na ang nasunog ay mga basura lamang, nagulat ang mga bombero nang matuklasan ang sunog at pinagputol-putol na katawan ng mga tao. Agad naman silang tumawag at humingi ng tulong sa mga kapulisan upang imbestigahan ang crime scene. Kinumpirma ng mga otoridad na ang putol-putol na katawan ay 3 mga biktima, subalit blanko sila sa pagkakakilanlan. Dahil dito, ang simpleng sunog sa naturang tapunan ng basura ay naging headline ng balita hindi lamang sa lugar kundi sa buong Amerika. Sa tulong ng mga CCTV na nagkalat sa lugar, nagkaroon ng backtracking ang mga kapulisan. Matapos ang ilang araw na pagtsatsaga ay nagkaroon ng pangunahing sospek ang mga otoridad. Nang alas 3 ng umaga, sa kaparehong araw ng matagpuan ang mga bangkay, ay nakuna ng CCTV sa naturang lugar ang isang Cherokee Jeep. Pinaghihinalaan na ito ay sinakyan ng sospek na siyang nagtapon sa mga bangkay at nagsunog sa naturang basurahan. Dahil dito, ito ang naging sentro ng investigasyon ng mga otoridad kung sino ang nagmamay-ari at nagmamaneho sa naturang sasakyan. Samantala, dahil blanko ang mga kapulisan sa pangalan ng mga biktima, nagkaroon ang forensic team ng DNA analysis. Sunod, ang DNA result ay kinumpara nila sa database ng mga nakolektang DNA sa mga nai-report na missing person. Kalaunan, ito ay nagmatch kay David Lueras, 42 years old na residente ng Fort Worth, Maricruz Mathis, 33 years old na may 6 na mga anak, at Lauren Phillips, 34 years old na kalaunan ay napag-alaman na malapit na kaibigan ng sospek. Alam ng mga kapulisan na kailangang bilisan nila ang kanilang investigasyon dahil malaki ang posibilidad na maaring umatake na naman ang serial killer sa susunod na mga araw. Matapos ang masusing investigasyon, nakumpirma na ang nagmamay-ari sa naturang jeep ay si Jason Alan Thornburg na isang electrician apprentice. Nalaman din ng mga otoridad kung saan umuwi ang kanilang pangunahing sospek. Ito ay nagrenta ng kwarto sa Med City Inn na malapit lamang sa lugar kung saan sinunog ang mga bangkay. Minanmanan ng mga otoridad ang mga galaw ni Thornburg at makalipas ang 5 araw ay inimbitahan nila ito sa presinto. Naging kalmado naman ito at kusang loob na sumama. Sa presinto ay nagkaroon ng interrogation ang mga otoridad sa sospek. Nang tanungin kung bakit nandoon ang kanyang sasakyan sa crime scene, kung ang ibang sospek ay inaasahan na magiging defensive o hindi aaminin ang kanilang krimen, si Thornburg ay kalmado at tahasan na inamin na siya ang pumatay at nagsunog sa mga biktima. Paliwanag nito na mayroon itong malalim na kaalaman sa Biblia, kung kaya't pinatay at sinunog nito ang kanyang biktima para palabasin ang kanilang kaluluwa upang gawing alay sa Diyos. Si Jason Alan Thornburg ay ipinanganak noong August 27, 1980 na isang Native American. Siya ay isang electrician apprentice. Ito ay nilarawan ng mga taong nakapaligid sa kanya na isang normal na tao at tahimik. Isang kapitbahay nito ang nagsabi na palagi niya itong nakikita na nakaupo sa labas ng kanyang tinitirhan at nagbabasa ng Biblia. At kapag nagsalita naman ito ay hindi maikakailang may kaalaman ito sa mga nakasulat sa banal na aklat. Ang unang naging biktima nito ay si David Lueras, edad 42, ay inilarawan na masayahin at mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Isang witness ang nagkwento na nakita nito na ilang linggo na maging magka-roommate ang sospek at biktima sa Mid City Inn. Inamin ng sospek na noong September 17, 2021 ay inimbitahan nito si Lueras na mag-hangout. Subalit pagkatapos mag-hangout ay habang mahimbing na natutulog ang biktima ay ginilitan niya ito sa leeg na naging sanhi ng kanyang pagkamatay.
Makalipas ang 2 araw, si Maricruz Matis, edad 33, na may 6 na mga anak at hiwalay sa kanyang asawa, kilala bilang isang relihiyosa at aktibo sa kanilang simbahan, huling napag-alaman na nag-check-in ito sa kaparehong motel ay hindi rin nakaligtas ng patayin din ng sospek sa kaparehong estilo ng pagpatay kay Lueras. Si Loren Phillips, edad 34, ay may 2 anak at nagtatrabaho bilang isang home healthcare. Kilala bilang maalaga at mapagmahal sa kanyang mga pasyente. Subalit, nang hindi maganda ang takbo ng kanyang buhay, nang nalulong ito sa droga at nagkaroon ng mental issue. Nang nangangailangan ito ng bahay na matitirhan, isang kaibigan nito ang nagpakilala sa kanya kay Thornburg. Simula noon, naging malapit na magkaibigan ang dalawa sa mahabang panahon. 2 araw matapos patayin ng sospek ang 2 biktima, inimbitahan niya si Phillips na pumunta sa kanyang tinitirhan. Pagpasok sa loob ng kwarto ay biglang sinakal nito si Phillips hanggang mawala ng malay. Sunod ay walang habas na pinagsasaksak nito ang biktima hanggang mawala ng buhay. Sa loob ng kanyang tinitirhan ay pinagputol-putol nito ang bangkay ng 3 biktima. Pagkatapos ay nilagay niya sa loob ng plastic container at nilinis ang mga ebidensya. Ilang araw itong natulog sa kanyang higaan na nasa ilalim nito ang container na may laman na putol-putol na katawan ng mga tao. Napag-alaman din na pinagsamantalahan nito ang bangkay ng 2 babaeng biktima. Dagdag pa rito ay lumalabas din sa pagsusuri na kinain nito ang parte ng puso ni Lueras. Dahil dito, ayon sa mga otoridad na ang naturang sospek ay isang napakadelikadong serial killer, rapist, cannibal at naniniwalang lahat ng kanyang ginagawa ay kagustuhan ng Diyos. Nang tanungin ito ng mga kapulisan kung may naging biktima pa ito bukod sa 3 biktima, ay inamin nito na siya din ang pumatay sa kanyang dating kasintahan na taong 2017 pa na i-report na nawawala. Sunod ay inamin din niya na siya din ang pumatay sa 61 years old na si Mark Jewell na lumalabas sa unang investigasyon na kasamang namatay nang maaksidenteng masunog ang kanyang tinitirhan taong 2021. Ang ika-4 na biktima ay ang dati nitong kasintahan ni si Tanya Bigay. Si Tanya ay mayroong 2 anak sa dati nitong karelasyon at nakatira sa kanyang tiyahin sa Gallup, New Mexico. March 3, 2017 ay huling nakitang buhay nang umalis ito sa kanyang bahay gamit ang kanyang pulang 2004 Dodge Neon patungong Arizona para sana bumisita sa kanilang kamag-anak kasama si Thornburg. Hindi na nakauwi si Tanya at simula noon ay wala nang naging balita sa kanya. Dahil dito sinampahan ng kaso si Thornburg sapagkat siya ang huling kasama ng biktima. Subalit dahil sa bagal at kakulangan ng ebidensya, pagkalipas ng mahabang panahon ay lumamig ang kaso. Ayon sa tiyahin ng biktima, ilang araw bago ang pagkawala ni Tanya ay kinasuhan niya si Thornburg ng serious physical injury at assault committing to murder. Dahil sinakal nito ang babae at binato ng coffee pot sa mukha na nagresulta ng pagkasugat nito sa kanyang noo. Sa kabila ng lahat ay nagtiwala ulit ang biktima, subalit ang tiwala na iyon ay siya din pala ang papatay sa kanya. Noong May 2021 naman, ang 61 years old na si Mark Jewell ay lumalabas sa unang investigasyon na kasamang namatay ng aksidenteng masunog ang kanyang bahay. Dahil sa ginawang revelasyon ni Thornburg, lumalabas na hindi pala aksidente ang kanyang pagkamatay. Si Jewell ay inilarawan ng kanyang pamilya na mabait at relihiyoso. Kalakip ng pagiging relihiyoso nito ay ang pagiging matulungin kung kaya't nang nangangailangan ang sospek ng matitirhan ay pinayagan niya ito na tumira sa kanyang bahay. Habang mahimbing na natutulog ang biktima ay palihim na lumapit si Thornburg at ginilitan niya ito sa leeg. Pagkatapos patayin ang biktima at upang palabasin na aksidente ang pagkamatay nito, binuksan nito ang gas line at bago umalis ay sinindi nito ang kandila. Ginawa niya umano ito upang gawing alay ang biktima. Dahil dito muling binuksan ang kaso ng pagkawala ng dati nitong kasintahan na si Tanya at pagkasunog at pagkamatay ng dati nitong kaibigan na si Mark Jewell. Noong November 2024, nang umpisahan ang paglilitis ng kaso laban sa sospek. Depensa ng abogado ni Thornburg ay nakakaranas ito ng delusional belief at sakit sa pag-iisip kung kaya't hindi siya karapat-dapat na hatulan, sa halip ay kinakailangan itong ilagay sa isang rehabilitation at magamot. Iginiit nito, ito ang naging dahilan kung kaya't nagawa nitong pumatay at gawing alay ang kanyang mga naging biktima.
Nakakaranas din umano si Thornburg ng fetal alcohol syndrome dahil noong pinagbubuntis pa lamang ito ng kanyang ina, ito ay naging lulong sa alak at droga. Dagdag pa nito, taong 2002 ay naaksidente ang suspect kung kaya't nagkaroon ito ng moderate traumatic brain damage at naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Samantala, ang prosecution naman ay iginiit na kinakailangang hatulan ng suspect ng parusang kamatayan dahil nagawa nitong linisin ang mga ebidensya upang hindi siya mahuli at matakasan ng batas. Dagdag pa rito ay nahulihan ito sa loob ng kulungan na nagtatago ng improvised na kutsilyo, kung kaya't inilarawan si Thornburg na isang evil psychopath at malaking banta sa ibang tao kahit pa ito ay nasa loob ng kulungan. Noong December 4, 2024, ang hatol ng presiding judge na si Douglas Allen, si Thornburg ay guilty at hinatulan ng parusang kamatayan. Sa kasalukuyan, ito ay nakakulong sa Alan Pulonsky Unit at nasa listahan ng death row. Subalit ang hinaing ng pamilya ng dati nitong kasintahan, ano ang ginawa niya kay Tanya Begay at nasaan ang mga labi nito. Sa pagtatapos ng ating kwento, marahil ito ay mag-iiwan sa atin ng isang aral at paalala na ang demonyo ay nakakubli lamang at nagtatago upang hindi makilala at yung minsan ito ay may hawak na Biblia.